Oh, ang galing naman niya. Bakit naman sa akin siya hihingi ng panggamot niya? Anak ko ba siya? Ang balitang nakarating sa akin, namamagaraw ng sobra yung hintuturo niya. As in talaga. Hindi raw sa pagiging OA pero namamaga talaga. Baka na-infection daw yun kasi marumi yung ginamit mo sa kanya. Tapos nung nagdudugo na raw, basahan pang pinamunas mo sa sugat niya. Ang taas ng lagnat niya kanina Tapos hindi bumababa. Parang ikaw ang sasagot nung magpapagamot niya. Wow, ayos ah. Magkano lang binayad niya sa akin tapos gusto niya akong obligahin sa sakit niya? Baka kamo may iba siyang sakit tapos dinamay niya na lang yung nangyari sa paa niya. Ako pa ngayon ang bibigyan niya ng stress sa ganyan. Bakit kasi siya nagpalinis ng kuko niya kung takot naman pala siyang masugatan, di ba? Natural, kung malalim ang ingrown niya, tatanggalin ko talaga yon. Hindi rin siya nag-iisip Naghahanap lang ng masisisi. Kapag nagpapalinis ng kuko, sadya talagang may mga manikurista na walang pakundangan. Hinahayaan nilang masaktan at masugatan ang mga customer. Ang mahalaga lang sa kanila ay nakukuha nila ang bayad para sa serbisyo. Ganon ang ugali ni Gemma. Klase ng ugali na makakaranas ng parusa mula sa itim na kapangyarihan. Magagawa pa kaya niyang makalaya sa kaparusahan o pagdurusahan na lang niya ito ng pangmatagalan? Te, may nagrereklamo dun sa babae. Nasugatan daw yung kuko niya sa paa. Namamagaraw ngayon. Si boss na lang ang kumausap. Ipapaulit na lang daw. Sus, dami namang arte ng mga tao na yan. Baka kamo, binasa niya agad pag uwi niya kaya namaga. Sino ba yon? Yung kahapon, yung medyo matanda na tapos yung maraming suot na gold. Ah, oo. Yung malikot habang nililinisan ko. Kasalanan naman niya kung bakit gano'n ang nangyari sa kanya. Ang sabi ko, wag siya masyadong gumalaw kasi nga nahihirapan ako. Ayun, ang landi niya kahit na matanda na siya, kaya nasugatan. Ang sabi ko naman sa kanya, wag niya munang basain. Baka hindi nakinig sa akin. Ang daming nagrereklamo sa'yo, te. Hindi ka ba natatakot na tanggalin ka ni boss? Paano naman niya ako tatanggalin nag-iisa lang ako dito. Wala nga siyang makuha dahil lang baba ng pasahod niya Alam nga namang ikaw mag-isa, ni hindi ka nga marunong. Sa food spa ka lang magaling. Sige, palitan niya ako kung mapapalitan niya ako. Sa isang araw, ilang customer ang kaya ko, no? Hindi naman lahat yun nagrereklamo, di ba? Pero madalas na may nagrereklamo na nasusugatan mo sila. Mga maaarte na customer lang yun, no? Hayaan mo siya. Kahit naman saan sila magpunta, nasusugatan pa rin naman sila. Hindi naman mapipigilan yun. Huwag silang magpalinis kung natatakot naman pala silang masugatan. O ayan, may customer ka ata. Magpapa-foods pa ata silang dalawa. Mga madam, baka gusto niyo pong samahan na ng bundle. 450 lang po yun kasama na pedicure tapos dagdag kayo ng 100 para kasama na manicure. Dahil magpapasko na, nagsana naman ang mga tao sa salon. Ang dami na namang nagpapalinis ng kuko kay Gemma. Sa totoo lang, magaling naman siyang manikurista. Maganda ang mga disenyo na nagagawa niya at nagagaya niya kung ano ang pinapakita sa kanya ng customer. May mga bumabalik sa kanya, meron namang mga ayaw na dahil nasusugatan niya. Isang araw pa, ang daming nakapila kaya nagmamadali siyang matapos ang bawat customer. Ate, tulungan na kita. Gusto mo ba? Ang dami pang magpapa-foods pa. Yun na lang ang unahin mo. Kaya ko na to. Mabilis lang naman to Tapos yung isa ata doon magpapawax ng binti niya. Asikasuhin mo na lang yun. Sure ka ba? Marunong naman ako niyan Oo, ako na. Kaya ko na to. Buong maghapon naabala si Gemma. Halos hindi na nga siya nakakain dahil sa dami ng inaasikaso niya. Nung makauwi na sila sa bahay, doon lang niya nasulit ang pagkain niya. Magpinsan silang dalawa ni Luna at magkasama silang nangungupahan sa iisang bahay. Malapit lang ang apartment nila sa salon kung saan sila namamasukan. Wala pang asawa si Gemma, kahihiwalay niya lang sa kinakasama niya at wala rin silang naging anak. Ang mga magulang naman ni Luna ay nasa probinsya. Matapos silang kumain, nagpahinga muna bago matulog. Sa Sabado wala akong pasok. Bale, may isa akong lilinisan.
Yung dyan sa kapitbahay lang natin, yung paupahan dyan kina Francis, dyan kinataba sa tindahan. Paano yun, edi walang maglilinis ng kuko niyan sa Sabado? Kaya mo naman yun, kahit na mabagal ka. Ikaw na lang muna doon ha. Sana mag-hire na sina boss ng bagong manikurista, no? Ang hirap kapag dalawa lang tayo eh. Sus, sa kuripot ng boss natin, tingin mo may papatol doon? 200 kapag wala kang gawa? Doon nga kay Grace, nasa 400 a day sila kung walang gawa eh. Ang laki pa ng commission na bigay sa kanila. May bonus pa sila kapag nakakota. Sa atin, ang paplastic na ng mga kasama natin, ang kukuripot pa ng mga boss. Kung makakaipon lang talaga ako hanggang sa March next year, naku, aalis na talaga ako dyan. Baka magbahay-bahay na lang ako. Mas malaki pa kita dun. Magbahay-bahay wala nang ang kumukuha sa'yo. Naririnig ko rito na ang pangit mo raw maglinis ng kuko. Magaling ka lang sa pag-design. Mga maaarte yun. Baka wala ka mo silang pampamanicure. Kilala ko na yung mga nagsasabi niyan sa akin. Naririnig ko rin yan sila pero wala naman akong pakialam sa kanila. Ang papangit din naman ang mga kuko nila, no? Ang titigas tapos ang dudumi. Magrereklamo sila tapos ang mura ko lang namang maningil. Ni hindi nga nila kaya sa salon. Ano na lang kaya? Baka pwede mong dahan-dahanin yung mga kuko nila. Nakita ko pa nung nakaraan, may nagdugo pa. Kasi nasobrahan yung cut mo. Naiyak na nga lang yung customer eh. Kaso bata pa kaya siguro nahiya na magreklamo. Sus, hayaan mo yan sila. Basta ako, ginagawa ko lang kung ano yung dapat kong gawin. Kung nasugatan ko man sila, hindi ko na yung kasalanan. Sa minsan, mapuro lang nipper ko eh. Nagbabayad sila, syempre kailangan mo pa rin ayusin. Bayaran nila ako ng 50,000, ayusin ko paghawak sa kuko nila. Pero 100 bayad sa akin? Wag na. Bahala sila dyan. Yung iba naman hindi nagre-reklamo sa akin. Yung mga maaarte lang yun na feeling nila mayaman sila. Kung gusto nila ng maayos, doon sila sa mamahaling salon, hindi yung sa akin. Matutulog na ako, pagod ako. Ay, palagay naman ako na salon pa sa likod ko. Sa mga araw na lumilipas, hindi nawawala ang nagre-reklamo kay Gemma. Minsan nawawala na sila ng customer, pero dahil sila lang ang salon na nasa bungad sa kalsada, may nagpupunta pa rin sa kanila. Lalo na sa mga customer na hindi pa nasusubukan ang paglilinis ng kuko ni Gemma. Isang beses pa, may isang customer na nagpalinis sa kanya ng kuko. May katandaan na ito. Halatang hindi ka po madalas nagpapalinis ng kuko ah. Parang tinubuan na ng kamote itong dumi sa paa nyo. Ang hirap na pong tanggalin ito. Baka magreklamo kasi kayo kapag nasaktan kayo eh. Sinabi ng matanda na wala naman yung problema. Gusto niya rin naman malinisan ng kuko sa paa niya dahil kasal ng anak niya at gusto niyang magsuot ng sandals na makikita ang kuko niya. Dapat malinis ito at may magandang kulay. Sige po, Nay. Ako na lang pala ang bahala. Huwag kayong masasaktan ha. Baka bumalik kayo kinabukasan at ireklamo niyo ako. Kayo na mismo ang nagdesisyon nito. Napakarumi naman kasi ng kuko niyo. Parang kahit ata linisan ito kapag naliligo kayo hindi niyo ginagawa. Sana man lang binabad niyo na to sa bahay niyo. Galing ba kayo sa bundok? Para kasing kabababa niyo lang Sumadsad pa ata to mga kuko niyo. Oh, tingnan niyo, Nay. Sobrang dumi. Hay, grabe naman to. Malakas ang pagkakasabi niya na para bang intensyon niyang mamahiya ng tao. Hindi na lang kumibo ang matanda dahil nasasaktan na rin siya sa klase ng paglilinis ni Gemma. Mapupurol ang mga gamit niya kaya nakakasugat talaga. Bukod ang gamit niya sa mga customer niyang malaki magbigay ng tip. Yun ang klase ng customer na inaalagaan niya talaga ang mga kuko. Kasi doon siya bumabawi. Kapag alam niyang normal na tao lang at walang gaanong pera, barubal siya kung maglinis. Bahala na kung masaktan o masugatan. Ilang araw lang ang lumipas, bumalik ang matanda kasama na ang anak nitong galit na galit sa naglinis ng kuko ng kanyang nanay. Sakto naman na nasa labas si Gemma, kaya narinig niya ang sinabi ng babae. Aba, sinabi ko na sa kanya na kapag nasugatan siya, wala na akong kasalanan dun. Ano na naman bang problema? Tanungin mo yung matanda na yan. Alam niyang pumayag siya.
Sinabi ng babae na hindi raw nakasama ng kasal ang nanay niya dahil sa sugat nito sa hintuturo. Namagaraw kasi yon, nangingitim kaya kinailangang dalhin sa ospital. Aba, hindi ko nakasalanan yun. Baka may iba siyang ginawa matapos niyang magpalinis sa akin ng kuko. Baka napasukan ng dumi yung sugat niya. Sinabihan ko naman na siya eh. Oh, tingnan mo. Alam naman pala niya eh. Ikaw lang yung sumusugod dito. Sana tinanong mo na lang muna nanay mo, no? Naninira ka pa ng kabuhayan ng tao. Sa susunod, wag na lang siya magpapalinis ng kuko. Pinigilan na lang ng matanda ang kanyang anak na makipagtalo. Nahihiya rin kasi ang matanda dahil maraming tao ang nakakakita sa kanila. Nung umalis na sila, kapansin-pansin na iika-ika itong maglakad. May nakabalot din kasi sa hintuturo nito sa paa. Mukhang naoperahan nga ito. Kawawa naman yun, te. Kapag matatanda na may sakit, di ba bawal silang masugatan sa paa kasi nga matagal yung gagaling? Hindi ko naman yung kasalanan, no? Una pa lang sinabi ko na sa kanya na baka masugatan siya. Ang sabi niya naman sa akin, okay lang. Kaya hinayaan ko na lang. Saka ang pangit ng kuko niya kung nakita mo lang. Sobrang tigas. Tapos nakakadiri yung dumi. May mga putik pang nanuot sa kuko niya, no? Buti nga sakto lang siningil ko sa kanya eh. Dagdag pa sana ako ng charge dahil sobrang hirap linisan. Tapos magrereklamo pa sa akin na parang ako pa yung dahilan kaya naoperahan yung nanay niya. Kung hindi ba naman tanga, sana nag-iisip man lang ng maayos eh. Magpapalit ka na kasi ng mga gamit mo, te. Tapos hindi ka pa naglilinis. Dapat binababad mo muna yun sa mainit na tubig bago mo gamitin, di ba? Para maging safe din yung mga customer. Sus, dagdag lang sa trabaho ko yan. Tama na yung pinunasan ko naman bago ko gamitin. Ang dami pang arte na dapat banlian pa. Buti sana kung may dagdag silang binibigay sa akin eh. Paano? Ang tip na nakukuha ko sa kanila, 20 pesos? Sinong gaganahan doon, ha? Hindi naman kasi lahat ng tao kayang magbigay ng malaking tip. Kaya na rin yung 20 pesos kung maiipon yun sa maraming customer, ha? Saka yung iba, nagbibigay naman ng malaki. Saka kung makikita sana nila na maayos kang maglinis ng kuko nila, baka mas malaki pa ang ibigay sa'yo. Bakit? Hindi ba maayos yun? Ang hirap kaya nila magpa-design. Buti sana kung nail extension eh. Kahit na, te. Magkaroon ka lang naman ng konsiderasyon sa mga customer. Kasi babalik-balikan ka nila kapag maganda talaga yung serbisyo mo. Baka i-recommend ka pa nila sa mga kilala nila, di ba? Lalo na nag-go home service ka, di ba? Kahit hindi nila ako i-recommend, may customer ako. Yung iba alam na nila kung paano ako maglinis. Alam mo, hindi naman natin mapipigilan ng isang tao kung magrereklamo sila sa serbisyo eh. Ang mahalaga, nagpapatuloy tayo sa ginagawa natin. Iba-iba ang pag-uugali at pag-iisip ng mga tao. Mas matanda si Gemma kaya walang magagawa si Luna kahit na marami siyang nais na sabihin. Kilala niya ang pinsan. Iisa lang ang sasabihin nito. Mas marami siyang napagdaanan sa buhay kaya mas alam niya kung paano tumatakbo ang utak ng bawat tao. Matagal na rin naman siya sa ganong trabaho. Ilang araw pa ang nakalipas, may mga bago silang customer. Ayun ma'am, ikaw naman ang lilinisan ko. Nakapili na po ba kayo ng kulay? Ay, ang syala naman ng paa nyo ma'am. Ang ganda po. Pormado na ang kuko nyo ah. Alam ko na. Siguro lagi-lagi talaga kayo nagpapalinis, ano? Gusto ko linisan yung ganitong mga kuko. Halatang kuko ng mayaman. Alam nyo ba, ma'am? Yung kaninang nilinisan ko, ito lang po bago kayo. Ang pangit ng paa. Parang luya yung mga daliri niya. Tapos as in sobrang liliit ng kuko niya sa hinliliit. Tapos may design pa gusto niya. Paano ko naman lalagyan ng design yun kung hindi ko nga makita yung kuko? Akala ko nga magrereklamo pa siya. Pero nakita niya naman na wala talagang paglalagyan ng design. Sinabi ng babae na kilala niya yon dahil nanay niya yung tinutukoy ni Gemma. Lumabas lang daw yon dahil bibili ng pagkain nila. Magpapaayos din daw kasi sila ng buhok. Baka sa boses ng babae na naiinis na siya. Gusto na sana niyang umalis pero sinisimula na ni Gemma ang paglilinis ng paa niya. Joke lang ma'am, ikaw naman masyado kang seryoso dyan. Kanina nga nagbibiroan kami nung nanay mo eh. Kahit itanong mo pa sa kanya,
Nagtatawanan kami nung di ko malagyan ng design yung kuko niya. Pero at least sa inyo, maganda ang itsura ah. Pati yung kamay niyo, ang ganda rin. Nabawi naman niya ang mga panlalait niya kanina. Nang matapos ang babae na yon, nagbigay ng tip sa kanya pero hindi malaki tulad ng inaasahan niya. Feeling mayaman yung mga yun. Nagbigay ng tip sa akin 50 pesos lang. Inaasahan ko pa naman kahit na 100. Okay na yan, te. Malaki na rin yan, ha? Ang hirap kaya makakuha ng tip. Minsan yung iba hindi nagbibigay. Ako nga bibihira lang makatanggap ng tip. Minsan 10 lang o kaya 20. Ang arte kasi nun eh. Akala ko pa naman mayaman. Nagfi-feeling lang ata. May susunod pa ba ako lilinisan? Ito, kaso nakababad pa. Sige, lalabas na muna ako. May ipapabili ka ba? Bili mo na lang ako ng hotdog sandwich. Palabas pa lang si Gemma nung may bagong customer na pumasok sa loob. Magpapalinis po ng kuko. Sige madam, upo ka na lang muna dyan. Wait mo lang ako ha. May bibilin lang akong merienda sa labas. Nagugutom na kasi kami. Ilang minuto lang ding nawala si Gemma bago siya bumalik. 3 na ang naabutan niyang customer nun. Sino bang nauna sa inyo? Ikaw ba, be? Sila na lang pala muna, te. Pinapabalik kasi ako sa bahay ngayon Balik na lang ako rito. Gusto mo ba home service? Same price lang din naman. Pwede ako sa Lunes. Okay, sige. Mas okay yan para hindi ako malayo sa bahay. Nagbabantay kasi ako ng pamangkin ko Nasa trabaho kasi mga magulang nun. Nasa ibang bansa pa kapatid ko. Kaya wala silang maiwanan ng bata. Kunin mo na lang FB account ko tapos chat mo ko kung saan ka banda. Saan ba bahay nyo? Doon papasok sa tapat ng dali. Doon sa may papasok sa lote. Ah, yung sa dating may Palawan Express? Oo, te. San banda ron? Doon din kasi kami nakatira Sa Almares compound po. Ah, kayo ba yung bagong lipat doon? Nanay mo ba yung nagbebenta ng electric pa noon? Si Ate Midet ba yun? Opo, te. Sige, alam ko na yun. Punta na lang ako doon ha. Dapat pala sinabi mo na kanina. Buti na lang hindi agad kita nalinisan ng kuko. O sige na, sa Lunes na lang. Ano ba ulit pangalan mo? Tintin, te. Basta hanapin mo lang ako dun sa labas. Kilala naman nila ako May nakuha na naman siyang bagong customer. Wala pa naman nang nagpapalinis sa kanya sa parte na yon dahil ilan na ang nasugatan niya. May muntikan pa nga matanggalan ng kuko dahil namaga ng sobra. Ilang araw ang lumipas, patuloy pa rin sa kanyang trabaho si Gemma. Naglilinis ng kuko, nakakasugat, nirereklamo pero hindi pa rin naman natatanggal. Hanggang sa dumating ang araw, nalilinisan na niya ng kuko si Tintin. Madali lang din namang nahanap ni Gemma ang bahay ng dalaga dahil halos magkakakilala naman sila doon. Alam na rin niya kung sino ang bagong lipat sa lugar nila. Wait lang, te. Magtimpla lang ako ng gatas para kapag nagising ang alaga ko. Okay lang, sige lang. Ikaw lang mag-isa ngayon? Nasa si mama mo? Namamasukan dun sa karinderya. Ako lang sa katong alaga ko. Pero tulog naman kaya okay lang. Huwag na lang tayo masyadong maingay ha. Ah sige, pili ka na lang mamaya ng kulay na gusto mong gamitin ko. Ikaw na lang bahala. Basta huwag yung masyadong OA. Sige na, okay na to. O nga pala te, huwag mo masyadong bungkalin ha. May trauma na kasi ako Naalala ko nung nagpalinis ako ng kuko na maga talaga siya. Tingnan mo, patay na itong kuko ko. Ay, oo nga. Ano ba nangyari? Nasugatan kasi ako niyan. Tapos ayon, namaga. Ang tagal kong hindi nakalakad. Nilagnat pa nga ako kasi namaga talaga as in. Natanggal pa nga yung kuko ko Medyo bumalik na ngayon pero patay na yung kalahati. Kita ko nga, nangingiti mo. Sige, huwag ka mag-alala, akong bahala dyan. Magaan naman ang kamay ko Hindi naman tumasakit. Pero kailangan kong kutkutin to dahil baka may maiwan na ingrown. Mas masakit naman yun. Hinayaan lang ni Tintin ang manikurista. Maingat naman kumilo si Gemma. Hindi niya minadali ang paglilinis ng kuko dahil napapasarap din ang usapan nilang dalawa. Dahan-dahan at maingat siyang kumikilos na hindi niya madalas na ginagawa sa mga customer niya. Ah, ibig sabihin pala nun parang hindi mo talaga kapatid yun? Tapos hindi mo yan talaga pamangkin? Oo, kasi nga inampun yun ni mama, bata pa lang siya.
Ayun ang kwento sa akin. Kasi nga, mas matanda yun sa akin. Bale, 3 lang naman kami. Yung isa andun sa Samar. Okay na rin yun kasi mabait naman sa inyo eh. Teka lang, baka masaktan ka ha? Ang tigas kasi ng kuko mo. Sige lang te. Basta wag lang sanang masusugatan ha. Medyo sensitive kasi ang paa ko kapag may sugat. Matagal talagang gumaling. Ah! Aray ko! Wag mo nalang diinan te. Kaso kailangan ko mahugot to. Baka mamagato kapag hindi ko nakuha. Okay lang yan, lagyan ko na lang ng gamot mamaya. Nagdugo na te. Hindi yan, gagamutin ko naman yan eh. Normal lang yan kasi may naiwan pa sa kuko mo. Hayaan mo, sa susunod naman hindi na magdudugo yan kasi natanggal ko na. Uy, bakit basahan naman ang pinamunas mo? Hindi naman to basahan. Medyo marumi lang tignan pero palagi ko naman tong nilalaban. Sure ka ba dyan na hindi to mamamaga, ha? Natatakot pa naman ako. Kailangan ko lang talaga magpalinis ng kuko kasi nakikita kong sobrang dumi na. Oo, okay lang yan. Magtiwala ka sa akin. Lagpas 1 dekada na akong manikurista, no? 20 anyos pa lang ako nung nagsimula ako. Ilang tao na rin dito sa lugar natin ang nalinisan ko na. Gusto mo ba lagyan ko na to ng design? Strawberry, ganon? Marunong ka nun? Oo naman. Ako pa ba? Kilala ako sa lugar natin sa galing ko mag-design ng kuko. Sige, ako bahala dyan. Parang humahapdi talaga Kumikirot siya. Mamaya yan, wala na yan. Inom ka na lang din ng gamot para mabilis gumaling. Ang sakit dyan, wag na dyan, te. Aray, wag mo na lang ikat sa kakutkutin. Kahit dyan na lang sa unahan, tapos lagyan mo na lang ng Q-tips. Masakit talaga Baka hindi ako makalakad niyan bukas, Hindi yan, kaya ko yan. Tiwala ka lang sa skills ko. Matagal na ako nasa ganitong trabaho. Mas masakit to kung hindi natin matatanggal. Babaon talaga to tapos sa susunod, ang maglilinis ng kuko mo, mahihirapan talaga. Baka mas masakit pa to kapag nagkataon. Kaya ko to, huwag ka mag-alala. Kahit na ilang beses sabihin ni Tintin na nasasaktan na siya, hindi pa rin tinitigilan ni Gemma ang kuko niya. Palagi lang sinasabi sa kanya na ayos lang yun at normal. Napansin din ng dalaga na nagdurugo ang mga daliri niya at maruming basahan ang pinamumunas ni Gemma. Nung matapos sila, para bang namamanhid ang kuko ni Tintin. Magpapalinis pa dapat siya sa kamay pero hindi na ito nangyari. Natatakot na siya. Grabe naman. Umahapdi talaga siya. Para naman kasing galit na galit kayo maglinis Kanina okay naman yung paglilinis nyo. Ano naman nangyari ngayon? Parang na-trauma ako lalo Hindi naman yan. OA ka lang talaga. Ganyan yon kasi ang tagal mo ngang hindi nagpapalinis ng kuko. Ang hirap kung alam mo lang. Tapos ang likot mo pa, kaya hindi ko sinasadya na maipit ng nipper yung balat mo. O sige na, okay na yan. Ito na bayad ko. Sana hindi naman to magsugat. Baka hindi na ako makalakad dito bukas. Aray. Grabe naman talaga. Wala man lang bantip? Ito na lang barya ko. Grabe. Home service tapos 20 lang ang ibibigay mong tip sa akin? Ako na nga nasaktan, te, Gawin mo ng 50. Kamo, ang laki ng pera na binibigay sa'yo ng kapatid mo, di ba? Para lang maalagaan niyang anak niya? Bakit magkukuripot ka pa sa akin? Wala talaga akong pera dito, te. Baka nga may pambili ko pa ng gamot ko, no? Ngayon pa lang feeling ko lalagnating na ako Tapos basahan pa pinapamunas mo sa sugat ko. Akala ko pa naman maayos ka maglinis. Sa mga kwento mo, ang galing-galing mo. Tapos ito namang ipinakita mo sa akin. Parang gusto mo nang matanggal lahat ng kuko ko. Sos, ang arte mo naman. Ang hirap nga linisin yung kuko mo Ang tagal kaya niyan tapos ang dumi-dumi. Pasalamat ka nga, nagawan ko pa ng paraan para matanggal ang ingrown mo. Tingnan mo, magpapasalamat ka pa sa ginawa ko. Hay! Baka alis na nga. Naiinis si Gemma dahil hindi man lang siya nabigyan ng mas malaking tip. May isa pa siyang nilinisan. Matanda naman na ito at matagal nang nagpapalinis sa kanya. Mukhang sanay na ito kahit na ilang beses na niyang nasusugatan.
Dahil bukod sa paglilinis ng kuko, mas maayos pa ang paninira nila sa ibang tao. Yun din marahil ang dahilan kung bakit binabalik-balikan siya ng matanda. Oo nga, nagpalinis siya sa akin kanina. Aba, napaka-arte naman pala nun. Hindi naman din siya maganda. Oo nga, gulat nga ako nung 20 lang bigay sa akin eh. Tapos ang sabi pa sa akin baka daw lagnatin siya. Para naman ako pa yung may kasalanan nun, di ba? Nasakta ng matanda matapos na matamaan ni Gemma ang nagupit na balat nito. Ay, sorry, napalakas. Bagong hasa kasi itong nipper ko eh. Ito yung madalas na gamit ko kapag VIP ang customer ko. Kaya ito yung gamit ko sa'yo. Pero ayun na nga, ang arte nun. Bakit ikaw, di ba minsan normal naman yung kakalkalin ng kuko mo para matanggal yung ingrown? Tapos yung mga dumi sa loob. Ganon yung ginawa ko, pero ewan ko ba sa kanya? Ignorante rin naman yata. Pangalawang beses niya palang kasing nagpapalinis sa akin. Tingnan na lang natin sa mga susunod kung anong irereklamo nun sa akin. Katulad nga ng kanyang inaasahan, nagreklamo sa kanya si Tintin. Nagpunta ito sa bahay nila para sabihin na namamagana ang mga daliri niya sa paa. Pinakita pa ang namamaga niyang hintuturo. Nilagyan na lang daw niya ito ng gamot para kahit paano ay tumigil ang pagnanana. Nilagnat na nga rin daw siya. Uso kasi ang lagnat ngayon dahil sa panahon. Baka sa akin mo na lang sinisi ang lagnat mo. Bakit si Aling Josie? Nilinisan ko siya kasabay mo ah. Wala namang reklamo hanggang ngayon. Maayos naman siya. Pati yung paa niya. Hindi ko naman siguro mapepeke itong pamamagaan ng mga daliri ko, di ba? As in lahat yan, no? Ang dami talagang sugat, te. O anong gagawin natin ngayon dyan? Hindi ko alam. Hindi mo naman pala alam eh, tapos binabalik mo sa akin yan. Siguro kung may lilinisin ako o tatanggalin, sige, okay lang. Pero hindi ko naman alam paano gagamutin yung mga sugat na yan. Inuman mo na lang ng mefenamic yan. Gagaling din naman yan. Huwag mo lang masyadong basain. Ganun na lang yun, te? Aba malamang. Ay ano bang gusto mong gawin ko, ha? Totoo pala talaga yung sinasabi nila eh, na hindi ka naman marunong maglinis ng kuko. Ang inaayos mo lang ng paglilinis, yung doon sa mga mayayaman na nagbibigay ng malaking tips sa'yo. Bahala ka maniwala sa mga ganyan. Wala akong panahon sa'yo. Hindi naman dapat ganun. Bilang ito yung trabaho mo na sinasabi mong matagal mo nang ginagawa, sana inaayos mo, di ba? Kasi pwedeng magkasakit yung taong nasusugatan mo eh. Pwedeng magkaroon ng impeksyon. Alam mo bang hindi ako nakatulog dahil sa sobrang sakit nito? Hindi ko kasalanan yon. Uminom ka ng gamot para hindi ka maimpeksyon. Ano ba yan, ang aga-aga pa? Mamaya pa ang pasok ko eh. Ano, may sasabihin ka pa ba sa akin? Kasi kung wala na, pwede ka na umuwi sa bahay nyo. Sana ginamot mo na lang ang sarili mo, kaysa inabala mo pa ako. Padabog na isinarado ni Gemma ang pinto. Doon lang din nagising ang kanyang pinsan. Ano yon? May kaaway ka ba? Wala. Ano lang yun? Papansin lang. Akala ko naman kung sino na namang sumugod sa'yo dito eh. Day off ko ngayon ha. Aalis ako. Pupunta ako kina Carol. Birthday niya kasi ngayon. Sige, isarado mo na lang tong bahay. Abot mo na lang sa akin sa salon yung susi. Nawawala kasi yung susi ko eh. Daanan ko na lang din pala para magpa-duplicate. Huwag mo na lang iwala ulit ha. Para kahit sino maiwan sa atin sa bahay, hindi na mag-aalala kung nakanino ang susi. Nang buong araw na yon ay sobrang daming nagpupunta sa salon. May mga nagpapalinis ng kuko na madalian lang din. Minsan nga, hindi na nililinisan ng maayos ni Gemma. Basta na lang niya pinapatungan ng cutics. May ibang nagrereklamo pero minamalditahan niya lang at sinasabi na sa iba sila magpalinis. Dahil ang daming tao at nag-iisa lang siya. Sa kanila kasi ang pinakamura, kaya dinadagsa silang madalas. Kapag maraming tao, mas maraming kita si Gemma. Pero hindi niya talaga inaayos ang paglilinis ng kuko. May mga nasusugatan din siya minsan, pero kahit na nagagalit sa kanya ang mga nililinisan niya, kinakailangan pa rin nilang magbayad ng serbisyo niya. May isang customer pa nga na nagalit sa kanya matapos niyang gupitan ng napakaiksi ang kuko nito. Ikaw ang nagsabi na gupitan ko ng maiksi, di ba?
Aba, malay ko ba na iba naman pala yung ibig mong sabihin? Wala naman na tayong magagawa dyan. Nagupitan ko na di ba? Hayaan mo na, hahaba pa rin naman yan. Pwede na yan dahil maganda naman ang pagkakagawa ko sa kuko mo Aba, hindi man lang nagbigay ng tip? Grabe naman kakuripot nito. Feeling mayaman din Pinagalitan ng amo niya si Gemma dahil sa dami ng reklamo nung araw na yon. Pero sinabi niyang malaki rin naman ang kinita nila. Pagod na pagod siya nung nakauwi na siya ng bahay. Naabutan niya rin nakauuwi lang ng pinsan. Akala ko mamaya ka pa. Ang aga mo naman. Hindi ba kayo nag-inuman? Hindi na ako nakiinom. Ayoko nun dahil sasakit lang ang ulo ko. May trabaho pa ako bukas. Ang daming tao ngayon, grabe. Balita ako nga, ang dami na namang nagreklamo sa'yo. Normal naman yun. Halos lahat naman ng tao walang ibang ginawa kundi magreklamo Pero bahala sila. Basta ako, bayad ako. Oo nga pala, yung si Tintin ba yun? Nagpunta raw dito kanina kaso wala nga tayo. Oh, ano na naman ang problema ng babae na yun? Nangihingi ng pambili ng gamot sa'yo. Magpapacheck up din ata siya. Oh, ang galing naman niya. Bakit naman sa akin siya hihingi ng panggamot niya? Anak ko ba siya? Ang balitang nakarating sa akin, namamagaraw ng sobra yung hintuturo niya. As in talaga. Hindi raw sa pagiging OA pero namamaga talaga. Baka na-infection daw yun kasi marumi yung ginamit mo sa kanya. Tapos nagdudugo na raw, basahan pang pinamunas mo sa sugat niya. Ang taas ng lagnat niya kanina, tapos hindi bumababa. Parang ikaw ang sasagot nung pagpapagamot niya. Wow, ayos Magkano lang binayad niya sa akin tapos gusto niya akong obligahin sa sakit niya? Baka kamo may iba siyang sakit tapos dinamay niya na lang yung nangyari sa paa niya. Ako pa ngayon ang bibigyan niya ng stress sa ganyan. Bakit kasi siya nagpalinis ng kuko niya kung takot naman pala siyang masugatan, di ba? Natural, kung malalim ang ingrown niya, tatanggalin ko talaga yon. Hindi rin siya nag-iisip Naghahanap lang ng masisisi. Pero nasugatan mo ba talaga siya? Hindi ko naman sinasadya yun. Lagi mo lang sinasabing hindi mo sinasadya. Sa hindi ko naman talaga sinasadya Ano ba naman yun? Nagtanggal lang naman ako ng dumi sa kuko niya. Nagdugo. Kasalanan ko bang ganong kahirap linisin ang kuko niya? Kasi naman sinabi ko na sa'yo na magpalit ka na ng mga gamit mo. Makakadisgrasya ka talaga ng ibang tao niyan. Kawawa naman sila kapag ganun, no? Paano kung walang pera pang paggamot? Baka lumala pa. Hindi naman pwedeng inom lang ng inom ng gamot. Baka ibang sakit naman ang makuha nila. Basta labas na ako dun. Huwag niya ako sisihin. Sige, ibalik ko na lang sa kanya yung 120 na bayad niya sa akin. Huwag lang yung gagawa siya ng paraan para ipaako sa ibang tao yung sakit niya. Aba, ano siya, sinuswerte? Ang dami nilang pera Kinukwento niya pa nga sa akin yung padala ng kapatid niya. Huwag nga ako. Sa dami ng tao na niloloko niya, idadamay niya pa ako. Baka naman karmahin siya niyan. May balik yan sa kanya. Di ka kasi nakikinig sa akin Dati naman hindi ka ganyan magtrabaho. Ngayon parang minamadali mo na ang lahat Gusto mo yung trabahong pantamad pinagkakakitaan mo naman sana yan. Ay, bahala sila dyan. Basta ako, inaayos ko naman ang trabaho ko. Wala akong tinatapakan na tao. Kung nakakasakit man ako minsan, aminado naman ako Pero hindi naman yung lumalala ng gano'n sa ka-OA nung Tintin na yon. Magpapahinga na nga ako. Ang sakit ng katawan ko. Ilang araw na walang paramdam si Tintin dahil na ospital pala ito. Nagpapagaling pa muna siya ng paa niya bago pa siya ulit nakalabas. Namaga kasi ito ng sobra. Ang daming lumalabas na nana at halos mangitim na rin ang mga daliri niyang apektado. Dala na rin ang kahihiyan kaya ayaw niyang magpakita sa iba. May mga kapitbahay siyang nagsasabi sa kanya na ganun talaga maglinis ng kuko si Gemma, kaya kahit na mura ang serbisyo niya, walang kumukuha sa kanya. Kahit pa malapit lang siya, naghahanap talaga sila ng ibang tao na kayang mag-alaga ng kuko nila nang hindi sila napeperwisyo. Noong kaya nang lumabas ni Tintin, pinuntahan niya sa salon si Gemma. Oh, nakalabas ka na pala? Ayos naman na pala yung mga daliri mo Ang arte mo lang kasi. Excuse me? Hindi yun pag-iinarte, no? Totoo na masakit yun. Sobrang grabe yung kirot nun. Naiiyak na lang ako kapag nararamdaman ko. Nagkaroon ako ng impeksyon.
Ang sabi pa sa akin, dapat daw nililinisan yung mga gamit mo bago ka maglinis ng kuko. Dahil pwedeng makahawa ng ibang sakit sa pamamagitan lang ng pagdurugo, no? Pwedeng maisalin yung sakit ng iba kapag may nasugatan ka. Eh di huwag ka magpalinis sa akin. Ganun lang yung kadali. Hindi naman ako mawawala ng customer eh. May mga nagpapalinis pa rin naman sa akin. Eh sino ka ba? Hindi ka naman kawalan. Hindi ka man lang ba naaawa sa mga taong nasusugatan mo? Nagkakasakit dahil sa'yo? Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Trabaho na balasubas? Yun ba ang trabaho para sa'yo? Huwag ka manggulo dito, pwede ba? Kayo, huwag na kayo magpalinis dyan ha. Sinasabi ko sa inyo, magagaya talaga kayo sa akin. Hindi lang ako, alam ko may ibang tao pang nagdusa dahil sa balasubas na manikurista na to. Kung ako sa inyo, lumipat kayo ng salon. Dun kayo sa manikurista na kayang panindigan ng tama ang trabaho niya. Kapag nasugatan kayo at nagkasakit, hindi naman kayo aalalahanin yan. Selfish yan eh. Pera lang lagi ang iniisip niyan. Hoy, umalis ka na nga rito. Panira ka ng trabaho. Kasi ang dapat sa'yo walang trabaho. Ayaw mong manahimik ha? Sige, tara, papakita ko sa'yo ang ugali ko. Hindi rin kita aatrasan. Sinasabi ko sa'yo, mananagot ka sa mga pinaggagawa mo. Hindi lang sa akin, kundi sa ibang tao rin na nasaktan mo. Teka lang, huwag kayo rito magsabunutan. May mga customer pa, ano ba? Hoy, tumigil na kayo. Buwisit ka! Akala mo aatrasan kita kahit nandito ako sa trabaho ko? Kahit mas matanda ka sa akin, papatulan talaga kita. Buwisit ka! Hindi natigil ang pag-aaway ng dalawa. Kahit na nananakit na ang mga anit nila sa sabunutan, hindi sila huminto. Inaawat na sila ni Luna, pero walang nagpapatinag. Nag-alisa ng mga customer, kaya ang mismong amo na nila ang umawat at nagpatigil ng gulo. Bilang si Gemma ang empleyado, siya ang napagalitan. Sinabi sa kanya na huling beses na siyang pagsasabihan dahil kahit na kailangan siya sa trabaho, hindi na magdadalawang isip pa ang amo niya na tanggalin siya. Nagdala siya ng kamalasan sa kanilang trabaho. Ayaw pa naman ang amo nila na may nag-aaway dahil nawawala raw ang magandang kita. Nangyari naman ito. Naging matumal ang salon nila noong araw na yon kahit na maraming tao sa labas. Dinadaan-daanan lang sila na para bang hindi nakikita. Galit na galit ang amo nila kaya maaga silang nagsarado. Hanggang sa pag-uwi ay nagagalit pa rin si Gemma. Buwisit yung babae na yun ah. Wala pang kahit na sino ang nanabunot sa akin. Kung hindi ba naman makapal ang pagmumukha niya? Ikaw naman kasi ang nauna, te. Hindi mo ba nakita na siya yung nanguna? Ikaw naman talaga yung sumugod sa kanya. Hinila mo yung buhok niya eh. Malamang nasaktan yung tao, gaganti siya. Hindi naman pwedeng sinabunutan mo siya tapos hahayaan ka lang niya, di ba? Pinagtanggol ko lang naman ang sarili ko. Ipinagtanggol niya rin naman yung sarili niya. Sino ba ang pinsan mo? Siya ba o ako? Ikaw. Pero hindi naman ibig sabihin na magkamag-anak tayo, ikaw na yung tama. Pero pumunta siya ng salon para lang ipahiya ako, di ba? Tapos pinaalis niya pa yung mga customer. Anong tingin mo doon? Tama siya? Wala akong sinabi na tama siya. Parehas kayong may mali. Dapat pinag-usapan nyo na lang kasi ng maayos yung naging problema. Sana tinanggap mo na lang na nakasakit ka talaga. Inamin ko naman na nasugatan ko siya. Pero hindi ko pwedeng akuin yung naging sakit niya. Hindi yun dahil sa akin. Okay. Ganito na lang. Utang na loob. Pag-usapan nyo na lang yan. Kayong dalawa lang mismo ang makakaayos ng problema nyo. Tsaka, baka naman pwedeng this time. Te, sige na Ako nang nakikiusap sa'yo. Ayusin mo naman na yung trabaho mo. Huwag mo naman na basta-bastahin ang mga customer. Kasi sa totoo lang, nauubusan na tayo ng customer. Sa susunod niyan, wala na talaga kasi may magbubukas na bagong salon. At ayokong mawala ng trabaho. Maayos naman ang trabaho ko. Hindi lang nakikita yung effort ko. Basta alam ko yun sa sarili ko. Deadma ako sa mga taong hindi nakikita yung effort ko. Yung puro na lang pamumuna ang alam. Wala pa rin silang naging maayos na usapan dahil ayaw tanggapin ni Gemma kung ano ang kanyang mali. Hindi niya nais na baguhin ang isang bagay na hindi niya nakikitang mali.
Nung pumasok siya sa trabaho, pinaalalahanan siya ng kanyang amo. Mabuti na lang at mabait ito. Hindi siya agad tinanggalan ng trabaho. Noong araw din na yon, bumalik na naman sa sigla ang kanilang salon. Marami na namang tao ang nagpupunta sa kanila. Te, pagtapos ko dito, ikaw naman. Ma'am, pili na muna kayo dyan ng kulay na gusto nyo ha. Babalik na lang ako, magbabanyo lang ako saglit. Ilang minuto ring nawala si Gemma. Nung bumalik siya, tapos na si Luna sa paglilinis sa isang customer. Pero hindi pa rin ito tapos na pumili ng kulay. Ma'am, tapos na ako maglinis ng paa nyo. Baka naman may mapili na kayong kulay ng cutics nyo. Ang tagal nyo naman pumili dyan. Magsasuggest na lang ako. Huwag kayo dyan pumili dahil pang mapuputi yan. Dito kayo sa bagay sa may itim. Huwag din dyan kasi pandalaga yan eh. Hindi yan bagay sa kulubot ang paa. Medyo nainis ang customer dahil pinangungunahan siya sa pamimili. Hanggang sa hindi na lang siya nagpalagay ng kulay. Wala rin namang pakialam si Gemma dahil may isa pang naghihintay sa kanya kaya minadali na lang niya ang trabaho niya. Nung paalis na ang customer, hinila niya ang lagayan ng mga gamit niya. Hindi sinasadya na sumayad ang kanyang kuko. May kahabaan ito kaya nung bumaligtad ay natanggal ang buong kuko. Ah! Ay, shit! Ah! Aray ko po! Ah! Buisit! Natapunan pa ng aseton! Aray ko! Uy, Aray! te, ano nangyari sa'yo? Ah! Aray ang ko! sakit niyan. Buisit naman oh! Sobrang sakit! Ah! Naiiyak na si Gemma dahil sa natanggal niyang kuko. Agad naman din siyang tinulungan ng pinsan na gamutin ito at takpan para kahit paano ay tumigil ang pagdurugo. Hindi na siya nakakilos matapos noon dahil laging kumikirot. Maaga rin siyang umuwi dahil para na siyang namumutla. Pinagpahinga muna siya. Nung umuwi na ang kanyang pinsan, sakalang ulit siya nakakilos sa bahay. Masakit pa rin ba, te? Sobrang sakit kung alam mo lang. Grabe. Natanggal talaga yung buong kuko ko. Ang hapdi pa kasi natapunan nga ng aseton. Ano ba kasing ginawa mo? Inusod ko lang naman yung pinaglalagyan ng mga cutics eh. Tapos ayan na, ang sakit sobra. Hindi ko maihawak tong isa kong kamay. Kasi kapag sumasayad, grabe yung sakit. Para pa akong nangingilo. Ganun. Eh baka naman kasi sobrang lakas ng paghawi mo. Hindi ah, dahan-dahan lang naman yun. Saka ko sakali man na babaliktad itong kuko ko, eh hindi naman ganun kabilis matatanggal no. Uy, paano ka ngayon yan? Makakapaglinis ng kuko nila. Baka mas lalo ka niyang mahirapan. Eh yung wala kang ang ganyan, hindi ka na maayos magtrabaho ngayon pa kaya. Matagal pa hintayin mo para tumubo yung kuko mo. Hindi yan. Kaya ko yan. Ako pa ba? Hindi mawari kung ano ba ang nangyayari kay Gemma. Dahil nung gabing yun mismo, bago siya matulog, tumama ang hinliliit niya sa gilid ng upuan, kung saan natanggalan siya ng 2 kuko. Aray ko po. Sobra naman to. Natanggal talaga yung 2 kong kuko. Hindi naman sobrang lakas ng pagkakatama ng paa ko. Grabe. Nagdudugo ngayon, oh. Bumaliktad din ba? Hindi ko alam. Pero naglagas talaga siya eh. Sobrang sakit. Bakit para namang ang bilis matanggal ng kuko mo? Aray ko. Hindi kaya may sakit ka na niyan? Hindi lang isang beses nangyari sa'yo eh. Yung sa kamay parang medyo okay pa. I mean, hindi siya okay na natanggal pero ganyan kasi madalas nangyayari sa mahaba ang kuko, hindi ba? Yung parang bumabaliktad tapos matatanggal. Pero hindi lahat ng kuko. Eh yung sa kuko sa daliri ng paa mo, parang kakaiba. Try nga natin tong sa kabila. Aray! Aray ko! Aray! Aray! Hala, te, umuuga yung kuko mo. Matatanggal na rin siya kapag nasanggi.
Hoy, te! Ano ba yan? Lahat ng kuko mo ganyan? Hala, nakakatakot naman. Aray ko! Huwag mo nalang hawakan. Baka mamaya matanggal talaga ng tuluyan eh. Ang sakit kaya. Parang kaunting balat na lang yung nakadikit eh. Ay, kinikilabutan ako. Ini-imagine ko pa lang na paano kung bigla na lang matanggal yung mga kuko mo. Nakakatakot. Pero bakit kaya ganyan? Baka naman kulang ka sa vitamins. Ewan ko. Hindi ko alam. Kumikirot na naman tong nawalan ng kuko. Aray ko po, paano ba to? Ibabalot ko na naman to? Huwag ka nalang magsapatos. Tapos lagi mo iiwas yung paa mo. Baka kapag nasanggiyan ako po, tanggal talaga ang mga kuko mo. Pati pala yung sa kamay mo. Parang konting tulak lang dyan, babaliktad na yan Tapos mo tatanggal. Ay, Diyos ko po, nakakatakot. Hindi nila alam kung bakit bigla na lang nagkaganon si Gemma. Naging maingat na rin siyang kumilos. Minsan pa nga siyang naglinis ng kuko ng customer niya. Basta na lang sana niyang puputulin ng kuko nito, pero bumalik sa pagkakahawak niya ang nipper. Dahil sa lakas nun, tumama sa kuko niya. Hindi agad natanggal pero lumambitin pa ito. Kailangan niyang hilahin dahil mas masakit kung hahayaan niyang ganon. Ito na naman. Aray ko. Huwag mo hilahin, Luna. Ang sakit. Hindi pwedeng hindi to hilahin dahil mas masakit yan kapag ganyan. Parang nga mabalot na natin. Dahan-dahan lang. Aray! Wag na muna. Wag na. Kapag dahan-dahan, mas masakit to. Ano ka ba? Aray ko. Bibiglain ko na lang. Kaunti na lang naman yung laman na nakadikit eh. Nako, kinikilabutan na naman ako. Teka lang. Bilang ka ha. Oh, sige. 1, 2... Teka lang. Huwag na lang kaya. Ayoko na. Ang sakit talaga sobra. Hindi nga pwede, te. Kailan mo naman yan tatanggalin? Nakabitin na nga, para makahawak ka pa ulit. Sabi ko naman kasi sa'yo, mag-ingat ka kasi umuuga lahat ng kuko mo. Parang konting galaw lang, babaliktad na yan eh. Hihilahin ko na ha. 1, 2, 3... Ay, nako. Ang sakit. Aray ko po. Aray ko. Tama na po tong parusa na to sa akin. Naku po, aray ko. Luna, ang sakit. Aray. Hindi nakapagtrabaho si Gemma nung mga oras na yon. Tambak pa naman ang tao sa kanila. Nakagawa naman si Luna pero hindi ito kasing bilis niya. Umiiyak na lang sa isang gilid si Gemma. Damang-dama niya ang kirot at hapdi ng mga kuko niyang natanggal. Hanggang sa makauwi sila ay iyak siya ng iyak. Bakit ba kasi ganito? Hirap na ako. Ang sakit kaya. Magpa-check up ka kaya. Saka putulan mo na lang muna yung kuko mo. Hintayin mo na lang tumubo ulit tapos saka mo tanggalin yung mga parang nakatanggal na. Kaysa naman ganyan na magtitiis ka. Hindi naman ako sanay na wala akong kuko. Nangingilo talaga ako. Ano namang gagawin natin dyan? Maging ako natatakot na sa nangyayari sa'yo Iniisip ko pa lang parang parang kakaiba na talaga sa totoo lang. Ayoko makita yan. Ayoko. Ang sakit. Parang nagnanana pa siya aray ko. Ang hirap tanggalin ng takip kasi dumidikit siya Aray ko po. Hindi naman kasi po pwedeng nakatiwangwang yan. Baka naman ma-infection ka kapag ganyan. Kailangan niyang may balot. Marami din kasing langaw dito sa atin, no? Nililinisan naman yan bago balutin Paano nga? May nana nga. Kapag natuyo tapos dumikit. Kapag hinila ko, sobrang sakit na.
Aray ko! Dahan-dahan lang! Aray! Ilagyan mo kaya ng mefenamic. Teka, umiinom ka ba nun? Uminom na ako noon kanina eh. Pero saglit lang naman yung tumatalab. Mamaya na lang ulit ako iinom. Inaalala ko rin eh, baka yung atay ko naman ang maapektuhan sa panay ko inom ng gamot. Oh, wait lang ha. Nag-search ako dyan eh. Feeling ko kulang ka niyan sa iron. Tapos, kailangan mo niyan vitamin A, zinc din ata. Basta, ang daming kailangan. Baka kailangan mo na uminom ng vitamins. Pero mas maganda talaga kung magpunta ka ng doktor para malaman natin kung ano yung dapat mong gawin. Mas lalo siyang sumasakit. Kumikirot siya. Alam mo yung sa laman ko? Para siyang parang hinahalukay ganun. Parang ganun. Kumukulo-kulo siya sa loob. Ngayon na lang tayo magpunta sa doktor. Samahan na lang kita. Halika na. Huwag ka na mag-inarte dyan, no? Kailangan malaman natin kung anong pwedeng gawin. Hindi pwede na puro na lang tayo hula-hula. Baka mas lalo ka lang masaktan yan eh. Noong una ay ayaw pang sumama ni Gemma dahil nag-aalangan pa rin siya. Nung tiningnan na siya ng doktor, sinabi sa kanya na kulang nga siya sa bitamina. Pero ang nakapagtataka lang doon, bakit parang lahat talaga ng kuko niya ay matatanggal na. Pinag-iingat na lang siya na huwag masyadong magalaw. May pamahid din na nireseta sa kanya para matigil ang pagnanana. May gamot din siyang iinumin kapag biglang sasakit ang mga daliri niya. Doon na lang umaasa si Gemma. Ang akala niya sa ganoong paraan ay gagaling siya. O nakainom ka na ba ng gamot mo? Okay ka lang ba talaga? Parang nilalagnat ka ata. Inuman mo na yan ng gamot kasi baka lumala pa yan. Okay lang ako. Nakainom naman na ako pero masakit pa rin. Kaya ko naman to. Masama lang talaga yung pakiramdam ko. Magpapahinga lang ako tapos mamaya magtatrabaho na ulit ako. Itong hilo ko baka sa mata ko to eh. Hindi ko kasi nadala yung salamin ko. Mukhang hindi mo kaya, te. Baka bigla kang mahimatay dyan. Magpaalam ka na kaya na umuwi. Uy, anong gusto mo? Wala akong sahurin. Kaya ko naman talaga eh. Nag-aalala kasi talaga ako. Malamang tayong dalawang magkasama. Baka kung anong mangyari sa'yo, di ba? Kahit nasa bahay tayo, lagi akong nag-overthink eh. Baka kung anong mangyari sa'yo tapos hindi agad kita matulungan. Kaya ko pa nga to. Hayaan mo na lang muna ako. Hindi naman ako basta mahihimatay. Nahihilo lang ako ngayon pero kaya pa naman ang katawan ko. Sure ka ha? Basta sabihan mo lang ako kapag hindi mo na kaya. Pwede naman din kitang ipaalam tapos ihatid na lang kita sa bahay. Nagkaroon sila ng bagong manikurista. Kaya ramdam na rin ni Gemma na malapit na siyang mapalitan sa trabaho niya. Lalo na ngayon na may sakit siya. Minsan kasi ay hindi siya nakakapasok o kaya ay maaga siyang umuuwi. Hindi na niya kayang sabay-sabayin ang trabaho niya, hindi katulad noong nasa maayos siyang kalagayan. Ilang araw pa ang lumipas, pinipilit pa rin ni Gemma ang sarili niya na magtrabaho. Nahahati na ang kita niya at mas malaki na ang nakukuha ng bago nilang manikurista. Isang araw, pumunta si Tintin sa kanilang salon. Ano na naman ginagawa mo rito? Huwag mo sabihin namang gugulo ka na naman. Sana hindi ka na dito pinapapasok eh. Alam ko na yung gagawin mo. Mag-ieskandalo ka na naman dito tapos paaalisin mo na naman ang mga customer namin. Balita ko kasi may bagong manikurista dito sa inyo. Ipapaayos ko sana tong paa ko. Yung sinira mo lalo. Feeling ko yun, mas maayos magtrabaho kaysa sa'yo. Hindi ko yan sinira. Bago ko yan nilinisan, di ba sinabi mo sa akin na sira na yan? Nangingitim na nga. Sana naman wala siyang reklamo na marinig mula sa'yo. Alam ko pa naman na kapag may masamang nangyari sa'yo sa ibang tao mo sinisisi. Good luck na lang sa kanya. Oh, mas good luck ata sa kuko mo. Huwag mo nga yung pakialaman. O anong feeling? Masakit ba? Wala kang pakialam. Tama lang naman yan sa'yo. Ganyan yung nararamdaman ng mga taong nasaktan mo dahil sa pagiging balasubas mong maglinis ng kuko. Baka nga, mas masakit pa naramdaman nila eh. Buti na lang, alam kong karakas mo. Kaya hindi na ako naaawa sa'yo.
Buti nga sa'yo. Kung magpapalinis ka ng kuko, dun ka oh. Huwag mo na akong pakialaman dito. Buti may nagpapalinis pa sa'yo. Nakakatakot kasing makita yung mga kuko mong hindi na kumpleto eh. Kasi hindi ko ipagkakatiwala talaga ang kuko ko sa'yo. Kasi naranasan ko ng service mo. Bagsak ka talaga. Nakakakilos pa naman ako at maayos ako magtrabaho. Ikaw lang naman ang panayang reklamo eh. May dumating na customer. Si Gemma ang naglinis ng paa nito, pero noong sandaling masugatan niya ang customer, hindi sinasadya na masagi ang kamay niya. Nawalan siya ng balanse dahil nahihilo na rin siya. Nung napaupo siya, tumama ang kanang kamay niya sa gilid ng pinto. Doon na nagsimulang malagas ang 3 niya pang kuko. Ang sakit, grabe! Aray ko! Aray! Iisang kuko na lang ang naiwan dyan sa kamay mo. Aray Hala, ko po! anong gagawin natin dyan ngayon? Ang dami ng dugo, oh. Naku po. Hindi pa naman ako sari makakita ng maraming dugo. Hala, paano na to? Natatakot na rin ako eh. Uy, halate. Anong gagawin natin? Luna, tulungan mo ako! Namamanhid na tong kamay ko sa sakit! Sobrang sakit! Hindi ko na kinakaya! Ayoko ng ganito! Ang sakit talaga! Ikalma mo na lang muna, ate. Hinga ka muna ng malalim. Hinga. Aray! Nanginginig yung kamay mo eh. Pati ako tuloy natataranta na eh. Kumalma ka na muna. Paano ako kakalma? Sobrang sakit! Hindi na rin ako makahinga! Ang sakit! Namumutla ka na. Aray ko! Ito na nga ba sinasabi ko eh. Ay! Halate, huy. Aray! Ay, tulong! Nahimatay si Ate Gemma! Naku po, tulong! Nagkagulo ang mga taong nakakita ng nangyari kay Gemma. Tanging si Tintin lang ang nananatiling kalmado. Nagising na lang si Gemma noong nasa ospital na siya. Inabisuhan siya ng doktor na ipatanggal na ang lahat ng kuko niya. Mas magiging maayos daw kung ganon, kaysa masaktan siya kapag bumaliktad ito at natanggal. Wala naman na siyang pagpipilian. May pampamanhid naman para hindi niya maramdaman. Akala niya nung una maayos na, pero nung makauwi na siya, doon na lumala ang sakit na nararamdaman niya. Luna, hindi ko na maigalaw ang mga daliri ko. Sobrang sakit talaga. Uminom ka na muna ng gamot. Baka sakaling mawala yung sakit. Wala naman tayong ibang alam na paraan eh. Sinubukan naman na natin yung ibabad sa pinukulo ang dahon ng atis, hindi ba? Kuha na muna ako ng tubig. Inom ka na lang ng gamot, ha? Nakainom naman na ako eh. Hindi na talaga siya nawawala. Sobrang sakit. Lahat na. Kamayat pa ako, grabe. Ganun na ba ako kasamang tao para parusahan ng ganito? Luna, gusto ko na tong matapos. Sobrang sakit na talaga. Hindi ko na rin alam ang gagawin ko, te. Hindi na ako makakapagtrabaho nito. Paano na ako? Paano ko nabubuhayin ang sarili ko nito? Ang mahal ng bilihin ngayon. Hindi pwedeng ganito lang ako. Paano na ako? Paano na? Alam ko, nagagaling ka pa. Siguro naman gagaling ka pa. Kapag bumalik na yung mga kuko mo, doon ka na lang magtrabaho. Hindi na nga ako makahawak. Kahit makakain, hindi ko na magawa. Hindi ko na maasikaso pati sarili ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Hirap na ako. Ang dami kong iniisip. Ang dami ko ng problema. Paano na ako nito? Mabubuhay pa ba ako ng matagal? Baka kaya ganyan yung naiisip mo dahil na may sakit ka. May ipon ka pa naman. Kaya pa yan. Kung hindi na, tutulungan na lang kita. Ano, magiging pabigat na lang ako? Ayoko umasa sa ibang tao.
Pipilitin ko na lang magkaroon ng pagkakakitaan. Baka may magpapalinis pa ng kuko sa akin. Te, wala na. As in. Kasi kilala ka na nila eh. Alam na nila yung ginagawa mo. Kilala ka na nilang nakakasakit kapag naglilinis ng kuko. Eh yun nga yung sinasabi ko sa'yo noon pa. Na dapat kasi, inaalagaan mo itong trabaho mo na ito. Dahil ito yung nagbibigay ng ikabubuhay mo. Eh kapag nawala to sa'yo, hindi mo na alam kung saan ka pupulutin. Alam ko, aminado ka na wala kang ibang skills. Eh kaso, nasayang mo na eh. Oo na, alam ko naman yun eh. O alam mo pala bakit ginawa mo pa rin. Akala ko kasi, habang buhay na to sa akin eh. Akala ko marami pa rin silang magtitiwala sa akin. Hindi yun ganun, te. Alam mo ang mga tao, kapag nagawan mo na sila ng mali, tatatak na yun sa utak nila. Kung ano yung nakita nila sa'yo, yun ka na talaga. Eh hindi mo na mababawi yun. Eh kahit na taong hindi mo pa nalinisan, pero narinig na ang kwento ng iba, yun ang paniniwalaan nila. Para namang hindi mo yun alam eh. May magagawa pa ba ako? Parang wala na eh. Hindi ko na nga ngayon alam kung may trabaho pa ba akong babalikan. Wala naman ang nagtitiwala sa akin, di ba? Mas maganda kung unahin mo munang magpagaling. Kasi kung ngayon mo yan iisipin, wala ka talagang maiisip. Magpahinga ka na lang muna. Pagod na yung katawan mo, pagod pa yung utak mo. Kailangan malinaw ang iniisip mo para makapagplano ka ng maayos. Kasi sa ngayon, gets ko na emosyon talagang nauuna. Kaya matulog ka na lang muna. Araw-araw na lang umiiyak si Gemma. Hindi lang dahil sa sakit na nararamdaman niya, kundi maging sa dami ng problemang iniisip niya. May ipon naman siya, pero sa dami ng gastusin, alam niyang mabilis lang din yung mauubos. At kapag nangyari yon, baka sa lansangan na siya pulutin. Kahit na magpresenta si Luna na tutulungan siya, hindi niya pa rin ito sinasandalan. Dahil kahit na minsan, hindi siya nasanay na umaasa sa ibang tao. Ayaw niyang maging pabigat sa iba. Habang lumilipas ang mga araw, hindi na niya masyadong nalilinisan maging ang kanyang katawan. Dahil nasasaktan siya kapag nababasa ang mga daliri niyang walang kuko. Hindi rin siya makakilos dahil sa sakit. Hindi siya kumakain hanggat wala si Luna. Dahil doon, naging malaki ang epekto ng karamdaman niya para bumagsak ang kanyang katawan. Hindi ka na nga kumakain, te. Stress ka pa. Nagpapalamon ka na talaga sa problema eh. May magagawa pa ba ako? Wala naman, di ba? Hindi naman ako gumagaling eh. Ilang buwan na, hindi na ata tutubo to mga kuko ko. Wala akong makita na kahit anong palatandaan eh. Tapos lagi lang din namang sumasakit. Ano na lang ang gagawin ko nito? Parang naghihintay na lang ako ng kamatayan ko. Sama ka na lang sa akin bukas. Magsimba na lang tayo. Sus, pakikinggan ba ako dun? Oo naman. Tara na, subukan mo lang. Tapos, isuko mo ng lahat-lahat. Pati kasalanan mo, tsaka mga problema mo. Ewan ko. Tingnan ko na lang kung kaya ko pa bang makapunta sa simbahan. Subukan ko na lang. Naging grabe ang paghihirap ni Gemma. Para bang minsan hinihiling na lang niyang mamatay na siya para lang matapos na ang lahat. Pero may kaunti pa ring pag-asa sa sarili niyang iniisip niya na magiging maayos din siya. Noong nagpunta sila ng simbahan, hindi niya inaasahan na makakatabi niya si Tintin. Hindi sila nagkikibo ang dalawa. Wala rin naman silang ibang pag-uusapan. Kung natutuwa man si Tintin sa nangyayari sa kanya, wala na siyang magagawa ron. Dahil mukhang galit naman ito sa kanya. Naging teksto ng misa ang tungkol sa pagpapatawad at pagtanggap ng sariling kamalian. Matagal na panahon nang hindi nakakarinig ng ganito si Gemma, kaya hindi niya mawari kung bakit bigla na lang din siyang naiyak sa mga payo na narinig niya.
Napatingin pa nga siya kay Tintin. Doon lang tila ba nahugasan ang kanyang kaisipan. Sorry. Ako ba kinakausap mo? Oo. Di ba sabi humingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng kasalanan? Kasabay nun, humingi ka rin ng tawad sa sarili mo. Humihingi ka ng tawad sa akin? Hindi ko naman siguro nagawa ng kasalanan niyang katabi mo. Kasi hindi ko naman siya kilala, di ba? Kaya malamang ikaw ang hihingan ko ng tawad. May nagawa akong mali sa'yo. Hindi lang naman sa'yo dun pa sa ibang tao. Alam ko naman na naging barubal ako. Tapos naapektuhan ka pa. Kaya sorry, hindi ko naman hinihingi yung kapatawaran mo ngayon. May proseso naman yan. Kaya kung mapapatawad mo man ako o hindi, gusto ko pa rin mag-sorry. O bakit ngayon mo lang yan ginawa? Ngayon ba na nahihirapan ka na? Siguro, oo. Baka nakatulong din tong parusa sa akin para makita kong may mali ako. Pinarana sa akin yung doble o baka tripleng sakit. Na parang ganito pala yun. Tapos pinarealize sa akin kung gaano kahalaga ang kuko. Ganon din kahalaga ang trabaho ko. Ewan, hindi ko maipaliwanag Parang pati ako naguguluhan na. Gets ko naman. Gets mo naman, so ayun lang. Kaya, sorry. Sana mapatawad niyo pa ako. Hindi ko naman maiisa-isa yung mga taong nagawan ko ng mali at nasaktan ko Ipag-pray ko na lang sila. Sana makaabot sa kanila yung paghingi ko ng tawad. Hindi kumibo si Tintin. Hanggang sa makauwi sila ay hindi sila nag-uusap. Simula nung humingi ng tawad si Gemma, nakaramdam siya ng kaginhawaan sa kanyang dibdib. May masakit pa rin sa katawan niya, pero hindi na mabigat ang puso niya. Para bang may pinakawalan siya at may tinanggap. Kaya sinabi niya kay Luna na tuwing linggo ay samahan siyang magsimba. Para sa paraan na yon, magkaroon pa ulit siya ng pagkakataon na lumaban sa buhay. Ilang araw pa ang lumipas, napansin ni Gemma na nawawala na ang mga nana sa kanyang daliri. Natutuyo na ito, hindi na katulad noon. Kaya nung umuwi ang kanyang pinsan, pinakita niya ito. Anong ginawa mo? May pinapahid ka ba? May iniinom ka bang gamot? Baka ngayon na yung epekto ng mga yun Natagalan lang talaga? Yun na nga ang nakapagtataka. Wala naman akong ginagawa. Hindi na nga ako umiinom ng gamot dahil hindi naman umiepekto. Wala na rin naman akong pinapahid. Hindi na ako bumili nun. Ang mahal naman kasi. Anong ginagawa mo? Dasal lang, ganun. Ewan ko. Baka nga dahil doon. Baka dininig ni Lord yung dasal mo kasi naawa na sa'yo, no? Wow, nakakaawa ka naman din kasi kahit paano. Grabe ka naman. Para namang noon hindi ako nakakaawa. Sa bagay, tama ka rin naman. Baka nakikita na nagbabago na rin kasi ako. Paanong hindi ka kasi magbabago? Wala ka naman ng nililinisan na kuko. Kung patuloy kang naglilinis, baka ang dami mo pa rin nasusugatan. Pero sa susunod niyan, magiging maayos na ako maglinis sa kanila. Sana nga, gumaling na ako Paubos na talaga ipon ko. Gusto ko na ulit humawak ng nipper. Gusto ko na ulit magkutkot ng kuko tapos manguha ng ingrown. Nakakamiss pala. Imagine, ilang taon na akong manikurista. Parang buong buhay ko nakatuon na sa kuko. Tapos ngayon tumigil ako. Natatawa ako sa'yo. Miss mo na maglinis ng kuko. Sana nga, gumaling ka na talaga ng tuluyan. Sana makahanap ka rin ng bago mong work. Baka naman pabalikin ka pa sa salon. Ang dami kasing customer ngayon O ayan malapit na naman ang December, kaya tambak na naman. 'Di ba? Kaya magpagaling ka na. Sana nga talaga gumaling na ako. Gusto ko na rin talagang gumaling Nakakapagod na yung ganito. Halos 2 buwan na ang lumipas, hindi pa rin buo ang pagtubo ng kuko ni Gemma. Pero kahit na paano ay nakikitaan na niya ng maayos na pagtubo. Maghihintay na lang ulit siya ng ilan pang buwan bago tuluyang tumubo ang kanyang mga kuko. Umaasa siya na maaayos na ito at hindi na katulad noong nauna na umuuga at kahit na anong oras ay pwedeng matanggal.
Noong umuwi ang pinsan niya, naabutan siya nitong sumusubok na humawak ng panlinis ng kuko. Pero sadyang nangingilo talaga siya kapag wala siyang kuko. Hindi niya mahahawakan ng maayos ang panlinis, baka makasugat na naman siya. Alam mo, te, feeling ko mas okay na maglagay ka na lang muna ng fake nails. Kasi wala naman ng sugat, di ba? Tapos kalahati naman ng tumubo. Para makakilos ka lang ng maayos. Kasi kamo, hindi ka sanay at parang nangingilo ka kapag wala kang kuko. Para makapagtrabaho ka na rin. Nakausap mo na ba si boss? Oo. Ang sabi niya pwede na raw ako magsimula next week. Tingin mo mag-fake nails na lang ako? Alam mo, may trauma na yata ako kapag mahaba ang kuko ko eh. Baka bigla na namang bumaliktad tapos sobrang sakit na naman. Kaso, hindi talaga ako makakilos kapag upod naman ang kuko ko. Hindi naman na siguro yan. Pwede na yan. Try mo lang. Para pwede ka na ulit magtrabaho. Kesa naman panay ka problema kung anong gagawin mo kapag naubos ng ipon mo, di ba? Sayang ang tip kapag maramihan ng tao ngayon. May napanood ka mo ako. Random lang bigla kasi pumasok sa isip ko eh. Kanina kasi may napanood ako. Ano siya? Kinukulam. Tapos yung kuko niya laging nagdudugo. Pero hindi siya natatanggal. Kasi parang dun ata tinutusok namang kukulam yung sinulid. Sinulid? Baka kamo karayom. Ay, oo pala. Sorry naman, hindi na ba pwede magkamali? Tao lang ako oh. Karayom na nga yung nasa dulo ng dila ko eh. Sinulid lang ang nasabi ko. Basta yung ganun nga namang kukulam. Iniisip ko tuloy kung may kumulam ba sa akin. Wag mo nang intindihin yon. Walang kumukulam sa'yo. Baka lang yan. Pinaranas lang talaga sa'yo yung mga ginawa mo. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga naman gumaling ka na. Huwag ka na lang ulit gagawa ng mali. Pwede naman magkamali pero huwag naman yung pagkakamali na sinasadya mo. Mamaya, lagyan na lang kita ng fake nails para makakilos ka na. Doon na lang ulit bumalik ang sigla ni Gemma. Nakabalik siya sa trabaho, naging mas maingat na siyang kumilos. May mga customer na natutuwa sa kanya dahil sa talento na meron siya. Dumami na lalo ang nagpapalinis sa kanya at nagpapagawa ng disenyo sa mga kuko nila. Natutuwa naman ang dalaga dahil kahit paano ay bumalik na ang kanyang sigla. Bumalik na rin siya sa dati niyang ginagawa. Ngayon, mas lalo niyang minahal ang trabaho niya dahil alam niya ang pakiramdam kapag walang trabaho. Ayaw na rin niyang may nasasaktan na customer dahil naaalala niya ang naramdaman niya noon. Hanggang sa isang araw, nagpunta sa salon nila si Tintin. Magpapalinis ka? Kanino ba? Sa akin o dito sa kasama ko? Hindi, magbibigay lang ako ng kandila. Ha? Anong gagawin ko sa kandila? Magpiestang patay na, di ba? Oh, tapos? Ipagtirik mo ng kandila yung mga namatay mong kuko, saka yung mga pinatay mong kuko. Ano ba yan? Masyado ka namang seryoso dyan. Akala ko naman kung anong gagawin ko dyan eh. Nakakaloka ka. Seryoso ba ibibigay mo sa akin? Kunin mo na lang, total nandyan naman na. Sige na. Sige, may free linis ka na lang ng kuko. Ayoko nga, baka humabol pa tong kuko ko, no? Hoy, hindi na no. Sige, testing ka kahit isa pa. Hindi na yan, makikita mo na kung paano ako mag-alaga ng kuko. Sure ka na ba? Oo nga. O sige, kapag ito talagang kuko ko namatay pamumulto kita. Nagulat ako may mga kuko na sa higaan ko, no? Hayaan mo, marami namang kandila ang bigay mo eh. Ipagtiri ko na lang ang hahabol. Nagtawanan silang dalawa habang nag-uusap ng kung ano-ano. Yun na rin ang naging magandang simula para magkakilala pa sila ng husto at maging magkaibigan. Maraming nangyari ng mga panahon na yon at sa kasalukuyan, unti-unti pa ring bumabalik ang tunay na kuko ni Gemma. Inaasahan niyang hahaba na ito hanggang sa Pebrero sa susunod na taon. Marami naman siyang natutunan sa nangyari sa kanya, kahit na hindi niya alam kung may nagpakulam ba sa kanya o tunay na parusa.
Ang alam niya lang, mas pag-iigihan na niya ang pagtatrabaho niya para hindi na ito muli pang mawala sa kanya. Sadyang may mga tao na barubal sa trabaho nila, maging manikurista man o nasa ibang propesyon. Hindi dahil mahirap ang gawain, kundi dahil pinipili nilang maging pabaya. Sa halip na gawing maayos ang bawat galaw, inuuna ang pagmamadali, ang katamaran at ang kawalan ng malasakit. Nawawala ang tiwala sa anumang propesyon kapag ginawang basta-basta ang trabaho. Bilang isang manikurista, nararapat naman talaga na bigyan ng pansin ang paglilinis. Dahil sa simpleng pagkakamali lang, malaki ang magiging kapalit nito. Malaking problema ang mangyayari. Pwedeng makasakit at pwede ring magbigay ng takot sa customer. Tandaan na lamang na ang serbisyo ay hindi palaging tungkol lang sa kita. Ito ay tungkol sa tiwala, respeto at malasakit. Kapag ang trabaho ay ginagawa ng walang puso, ang resulta ay laging may kapalit na sakit, pisikal man o emosyonal. Magkaroon ng respeto at maging responsable sa sariling tungkulin. Kayo ba mga apo, minsan na rin ba kayong nagkasakit dahil sa maling paglilinis ng manikurista? Ano rin ang opinyon ninyo tungkol kay Gemma? Sapat lang ba ang naging parusa niya? Ibahagi nyo naman ang inyong sariling kwento tungkol sa mga karanasan nyo sa mga barubal na manikurista. Naway may magandang aral kayong natutunan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.